Welcome to Donmar TV News Channel. Nakiusap na rin si Pangulong Duterte sa Estados Unidos na kung maaari ay dagdagan yung kanilang ibinigay na bakuna para sa Pilipinas. At sinabi ni Pangulong Duterte rin kagabi na naunawaan niya na talagang inuuna ng Estados Unidos yung kanilang mga mamamayan at tanggap niya yung ganitong patakaran. At pero kung sakali daw na mayroong excess of supply, ay baka pwede raw natulungan ang Pilipinas, lalo na kinakailangan natin ng marami pang bakuna sa gitna ng COVID-19 Delta variant. At wag daw mag-alala yung US dahil may pera ang Pilipinas at hindi naman daw hingi ito, kundi babayaran ng Pilipinas yung naturang request na karagdagang supply ng Pfizer, J&J o yung Johnson & Johnson, yung Moderna, at iba pang US-made na bakuna. Na ito ang bahagi ng apela ni Pangulong Duterte sa US. Sabi niya, do not worry, we will help you. Kaya dumating yung mga bakuna. I am just asking America to give us more. Kung meron lang sila. I know that mauna kami. Or kami muna. We first before you. We understand it and we accept it. But if there is an excess of supply sa inyo, pakitulong naman dito sa bayan ko. We have the money. We buy. We do not ask. We have saved money for this event. Yun ang totoo dyan. Sabihin ko na sa publiko, bakit ako pumayag? It's because of the bakuna. Kasi nung pag-umpisa, talagang tumawag ako kay ang nagbigay na lang walang no strings attached ang China. Until now, walang hiningi yung China sa akin, baski bullpen. Yan, yung bahagi ng, kumbaga parang gusto rin ni Pangulong Duterte ay gayahin ng US yung generosity ng China na sila yung unang nagbigay nga ng supply ng bakuna ng Sinovac dito sa Pilipinas. Inilabas na ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ang 6 na cabinet members na kasama sa 2022 senatorial line-up para sa national elections. Sinabi ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag na mayroong 20 mga potensyal na kandidata ang kanilang nasa listahan. Ilan sa mga dito ay sina Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, Department of Agrarian Reform Secretary Dar John Castellones, Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Gringo Hunasan, Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III, Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, Presidential Anti-Crime and Corruption Commissioner Greco Gabilica, Cabinet Secretary Carlo Nograles at Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Ikinukonsidera din nila sina Quirino Governor Dax Cua at Congresswoman Lucy Torres. Dagdag pa ni Matibag na posibleng maisapinal na nila ang listahan pagdating ng Setyembre 8. Nauna nang isinusulong ng nasabing partido na maging Pangulo si Senator Bongo habang Vice Presidente naman si Pangulong Rodrigo Duterte. Itong nakarang matatapos na yung ating ECQ dito, lalo dito sa Metro Manila. At marami na rin tayong nakitang obserbasyon dito sa mga nangyari. Siguro ang pinakamaliwanag na leksyon na natutunan natin dito sa ECQ na ito ay dapat natin siguro isipin na yung mga nabakunahan na ay siguro pabayaan na makalabas at makatrabaho dahil siyempre kahit papaano napakahirap. Ang karamihan naman ng kababayan natin kailangan araw-araw lumalabas at kumikita para magpakain sa kanilang mga pamilya. Kung na-vaccinate naman, safe naman yung tao. So siguro bigyan na natin ng pagkakataon na sila na basta't nabakunahan na sila, pwede na sila magtrabaho. Dahil mababa na ang
ang porsyento na kanilang na magkakasakit sila. Sa NCR nga 41% fully vaccinated na, 50+% yung kahit na 1 dose. Siguro yun ang kailangan nating tignan para mabigyan ng dahil napakahirap na nito, napakatagal na ng mga lockdown at kailangan na talagang maghanap buhay mga tao. Yung ayuda, okay yan, nakakatulong yan, pero hindi sapat para sa lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya. Lalo ngayon na papasok tayo sa eskwela, papasok tayo sa eskwelahan, ng mga bata papasok na. Eh siyempre yung mga magulang naghahanap yan ng magbabayad ng matrikulasyon. Kung hindi man sila makapagtrabaho, lumaki na nga yung kanilang gastusin sa bahay, sa kanilang mga bahay, tapos may parating pa na pasukan para sa mga bata, wala naman silang pambayad ng pangmatrikulasyon. Kaya siguro kailangan natin pagbigyan na kung medyo safe basta may vaccine, pwede na. Pwede nang lumabas at magtrabaho. Kaya yung isa pang nakikita natin, yung hindi standardized, kung tawagin, yung ating vaccination card. Dapat gumawa na talaga tayo ng national dahil hindi pa natin nabuo yung contact tracing na national. Ang contact tracing sa ngayon ay sa LGU lamang. Yung mga LGU ay namili sila ng tracing app. Tapos yun ginagamit nila pero sa lugar lang nila. Hindi naman naiiwan ng tao sa isang lugar lamang kaya palipat-lipat. Kaya kailangan may standardized na parang vaccinated ID na magsasabi, yung may nagtatawag kaya vaccination passport or vaccination card. Pare-pareho lahat ng vaccination card para kahit saan pumunta yung tao, may pakita nito yung standardized na alam na galing talaga sa gobyerno, galing sa DOH, may picture ID, etc. Basta't may hawak silang vaccination card na gano'n, ay alam nang ng lahat na totoo yan na vaccination card. Nakita natin, nagka-problema tayo sa binanggit ni DFA Secretary na nagka-problema tayo dati sa nagka-problema tayo sa Hong Kong dahil hindi tinatanggap yung mga vaccination card natin. Ang dahilan nila ay sabi nila dahil hindi namin nalalaman kung saan galing ito. Hindi naman nakalagay Republic of the Philippines, nakalagay lang bayan o probinsya o yung vaccination center. Hindi naman nila kilala yon. Kaya yung papasok na tanga tayo, dapat may hawak tayong QR code lahat na nabakunahan na para kahit saan sa Pilipinas, o kung babiyahe man, ay hawak nila yan at kinikilala yung vaccination card na yun. Tapos kulang kasama na dyan yung hindi pa tayo masyadong masigasig ang ating contact tracing. Yung contact tracing ang nangyari by locality, bawat LGU, bawat bawat lungsod, lungsod, probinsya, sila lang ang namimili ng sarili nilang app para contact tracing app. Dapat naman standardized lahat para sa buong Pilipinas dahil nga hindi naman naiiwan sa isang lugar lamang ang tao. Kaya yun ang mga nakikita natin na ayos na yata ang problema doon sa hazard pay ng mga nurse natin. Dahil mahaba ng kanilang rinireklamo yan, ilang buwan na silang hindi nababayaran. At wala naman siguro magsasabi, hindi dapat bayaran yung mga frontliner natin. Kaya mabuti-buti na yan. Ngayon may problema. Yung report nga ninyo, kailangan yung problema sa DOH. Opo. Kung anong gagawin, kung yung investigasyon, yung ilinabas na ng COA, tapos yung malaking pondo na hindi nagamit, tapos ngayon, pati presidente pinapagalitan na yung COA. Kailangan maging maayos yan kasi hindi magiging maayos ang patakbo ng COVID response natin kung yung DOH nagkakagulo.
Kaya kailangan natin ayusin 'yan kasi kung nag-aaway yung mga namumuno, yung nasa ilalim hindi alam ang gagawin. Kung ano yung talagang utos, kung itutuloy lang o tigil muna o magpaimbestiga. Kailangan natin gawing maayos yung sistema na kahit ano pang mangyari sa investigasyon, kahit na ano pang mangyari sa kung may lilipat o may kakasuhan o kahit na ano pang mangyari, ay dapat patuloy pa rin ang COVID response natin. Patuloy pa rin ang ating procurement ng vaccine. Patuloy pa rin ang mga LGU na nagbabaksinate. Yun ang aking mga nakikita, yun ang aking inaalala sa COVID response na sa nakaraang more than 1 week na dito sa NCR na nag-lockdown. With your indulgence, Mr. Senator, may tanong din ang aking katandem dito si Bombo Jane. Bombo Jane? Alright, good morning, Senator. Good morning. Sa inyong naunang pahayag, nabanggit niyo po ang edukasyon bilang isa sa mga matinding naapektuhan ng pandemya. Ang mga magulang, mga mag-aaral natin nahihirapan. Hindi lang dahil sa virtual learning na pinapatupad natin ngayon, kung hindi pati na rin sa pang-enroll at pangbili ng mga gamit na kailangan. So problema din dahil maraming nawalan ng trabaho. So Mr. Senator, ano po bang tulong ang maasahan ng ating mga kababayan? Yun na nga, kaya nga naging critical na maaring patrabahuhin yung mga bakunado, yung na kompleto na ang vaccination. Dahil nga, meron na si added na may karagdagang gastos na naman kasi nga yung pambayad ng matrikulasyon. Yun naman ang talagang pinaka-importante talaga na binibigay na serbisyo ang pamahalaan. Kaya kailangan tumulong ang pamahalaan dahil siyempre lahat naman naipit dito sa COVID, lahat naman nahihirapan dito, mahirap maghanap buhay. Lalong-lalo na natapat sa pagpasok, pag-enroll itong Delta variant ang dumating just before na pasukan. Kaya kailangan talaga makatulong tayo. Meron namang mga facility ang gobyerno. Meron yung tinatawag na short-term loan na nasa batas natin na binibigay sa mga college, yung undergraduate, graduate, sa mga mag-aabogado, mga magdodoktor. Meron binibigay na tinatawag short-term loan. Tapos meron yung SSS, meron binibigay parang mga scholarship, GSIS, may binibigay mga scholarship. Dapat balikan natin ito na mabuti para mabigyan natin ng pagkakataon na itong mga graduated na dito sa taon na ito ay makapag-graduate. Dahil ang problema, na-postpone lahat ng mga examen, na-postpone mula last year at magsabay-sabay na yung 2020 at saka 21 this year. Kaya pagbalik ng mga estudyante sa eskwela mag-examine, ay ang laki ng mga dagdag na pagkailangan bayaran. Kaya kailangan talaga bigyan natin ng tulong sila para lang makapag-graduate kasi may iwanan na sila eh. At may iwanan sila ng lahat ng labor market na umaasa tayo na itong aahon sa atin sa ekonomiya. Pero kaya lahat ng all the facilities na yung pagbigay ng short-term student loan, yung pagbigay ng scholarship, dapat siguro ilabas ngayon ng panahon, ilabas na natin yan. Hindi natin maaring pabayaan lamang na yung estudyante, bahala na kung ano, basta ganito yung sistema. Pag walang ipambabayad yan, yung mag-graduate dapat hindi makakapag-graduate, baka hindi na makabalik yan sa eskwela.